misconception sa mga Pilipino na kapag sinabi na TB ay sa lungs yan. Meron po bang uri ng tuberculosis na sa ibang parte po ng katawan ang naapekto? Ayun, tama. Ang pangunahing census po natin, 80 to 90% ng kaso sa Pilipinas ay pulmonary tuberculosis. Yung pulmonary tuberculosis, yung bakterya na dumapo sa baga, pupunta yan sa mga kulani sa baga at magbibigay daan po na dumaloy sa dugo. Yung po yung magiging daluyan ng bakterya ng TB sa iba't ibang organs na kung tawagin po natin ay extrapulmonary TB. So sabi nga nila, buhok lang at kuko ang hindi napipinsala ng TB. Halos lahat, brain, mata, bituka, bato, kidney, gallbladder, lahat yan buto, pwede pong tablan or tamaan ng tuberculosis. Extrapulmonary. Pero Dok, paano po siya ginagamot? Tapos, iba-iba po ba yung gamutan? Depende kung saan po tumama yung tuberculosis or parehas lang din po? Okay. Merong dalawang regimen, no, na tinatawag or yung kombinasyon ng gamutan sa tuberculosis. Yung una, yung tinatawag na regimen 1. Ito yung lahat ng organs, pwede mong gamutin ng 6 na buwan, maliban lang doon sa tinamaan sa utak at sa buto. Yung regimen 2, ito po yung binibigay kapag po TB sa utak or TB sa buto or sa mga buto-buto, joints, yung tinamaan. Aabot yun ng 1 taong gamutan. Nagagamot. Basta tuloy-tuloy at libre ang gamot. Opo. Dok, na-curious lang ako kasi di ba nagsa-start po ito sa baga, yung TB, tapos mapupunta sa ibang organs natin. Pero the same symptoms po yun. For example, nagka-TB po yung utak ko. Ano na po yung magiging simptomas? Andyan parati yung tinatawag na constitutional symptoms. No? Alimang parte ng katawan. Ito yung lagnat, pamamayat, at pamamawi sa gabi. No? Kasi may mga chemical na nilalabas yung katawan natin para patayin yung TB. Depende yan sa tinamaang organ. So kung utak, parang nagka-stroke. Minsan parang nagko-comatose. Minsan bahagyang pagkaduling, nabubulunan. Pero ang TB kasi mabagal po yan. Mabagal ang kanyang pagdulot ng komplikasyon. Kaya yung sintomas niya hindi agad napapansin. To the point na napapabayaan. Pero ang maganda naman talaga, Dok, libre po, no? Libre. Yung gamutan para sa I-reiterate tuberculosis. Gamot at mga diagnostic test, no, libre. Kaya talaga nandyan na lahat. Pupunta na lang talaga po sila sa mga health center. Hindi po sila mahiya na magpagamot. Okay, yan yung malaking factor, yung stigma, yung takot at sabihin nating hiya na malaman na siya ay nagagamot. Dok, paano naman dun sa mga kasama po sa bahay po, yung mga nagkaroon po ng TB? Possible din ba na meron din po sila, magkaroon din po sila, or meron po silang dapat inumin para hindi sila mahawa? Okay, gandang question. Ngayon po may tinatawag ng contact tracing and TB preventive therapy. So pag ang pasyente po or ang tao pong nagagamot sa TB ay nalamang positive ang plema, sabihin bacteriologically confirmed TB, obligado po ang lahat ng nasa bahay, including yung 5 years old pababa, na magpa-screening para malaman kung ikaw ay presumptive TB o nangangailangan po ng TB preventive therapy. Iba yung set ng gamot na yon kumpara doon sa active TB. Mas kaunti at mas maiksi. Yun namang sa bata below 5 years old, skin test ang kanilang confirmation kung kailangan niya maggamot ng TB preventive therapy or yung gamot na iniinom sa active TB. Okay. Same lang po yun, mapamatanda or bata, yung dosage, parehas lang din. Yes, yung formulation nga lang po yung iba kasi syempre sa bata po, syrup. Mas madaling lunukin para sa bata. Walang injection so far. Tinanggal na. At anytime, Doc, same po ba effectivity na itong gamot natin for TB? Kasi baka may ibang mga kasambahay po natin. Kapag may mga malalang sintomas na, tsaka lang sila makukonsulta. Ayun. Ang TB naman ay sabi nga natin nagagamot. Ano? Yung tinatawag na drug-susceptible TB o yung TB po na 6 na buwan ng gamutan, ang datos ngayon ng World Health Organization ay 88 to 94% success rate. Okay. Basta tuloy-tuloy. Yes, Napapababa lang dahil nga dun sa mga factors like social factors, cultural factors na naghahadlang sa kanilang magpakonsulta. Dok, ano mangyayari kapag hindi po tinapos yung pag-inom nila ng gamot? Yun. Yung TB matalino yan kaya nga kasabay ng tao yung paglaganap niya. Yung TB ho, pagka tinigil ang gamutan, kasi 2 weeks na treatment, 90% patay na ang TB sa katawan. Okay. Hindi na siya nakakahawa. Basta tuloy-tuloy, walang palya. Kapag po
natigil, no, ang gamutan dahil maraming dahilan, no, maraming side effects, tinatamad, masakit sa tiyan, minsan yung gastos, kahit na may iba libre naman, tumatapang po yung bakterya. Matalino siya eh. Gumagawa siya ng panlaban or form of resistance na nagiging dulot po ng drug-resistant tuberculosis na mas matagal, mas mahirap, mas toxic ang gamutan. So, Dok, kailangan ibig talaga sabihin po tapusin. ba nito, kapag ka tinapos ng isang taong may TB yung gamutan po niya, hindi na po siya magkakaroon ulit ng TB? Okay, itong tanong ulit. Yung pag-graduate, no, sa 6 months treatment, pwede maging repeater. Nakukulit pala yun. Kasi, oo, parang nag-PhD. Kasi pwedeng humina ang katawan niya. May natitira pa dyan eh. 'Di ba sabi nga sa alcohol, 99% kills germs. Ganon din ang gamot. May natitira dyan at pagka humina ang katawan, opportunista kasi ang TB, magpaparami ulit yan. Or pwedeng mahawa siya sa ibang tao. Okay. Wala kasing immunity sa TB, katulad ng bulutong. Dok, syempre ayaw na natin umabot tayo sa magkaka-tuberculosis. So, paano po ba may iwasan to? Lalo na ng ating mga kasambahay. Okay. Ang TB ay kadalasan po sa mga crowded area, siksikan, no? Kasi nga airborne siya. So, number 1, talagang importante yung bata pa lang, yung mandatory na BCG vaccine, ano? Yung BCG vaccine, hindi siya parang tiyak na magpe-prevent sa pagkakaroon ng active pulmonary TB pag matanda na. Ang pinipigilan po nito ay yung pagkakaroon po ng pagkamatay ng dahil sa TB at TB meningitis. Pero pwede ka pa rin magka-PTB, yung tinatawag na secondary pagtanda. Yung isang prevention, syempre yung pagsusuot ng mask. Hindi lang dahil tapos na ang pandemya ng COVID, tuloy pa rin po yun. Lalo na pagka nasa public areas at may napapansin tayong umuubo. At syempre, yung wastong kalaman tungkol sa TB. Tama. Dahil ang TB ay hindi namamana, hindi yan nagagamot yan, nalulunasan yan. So once meron ng mga palatandaan, naabisuhan na ng espesyalista o ng doktor, doon pa lang, no? Either sa ilalim na tayo sa TB preventive therapy, or magpasuri na at sa ilalim na po ng totoong gamutan sa TB. Alright. Yun ang magandang parang para maiwasan yung TB. Kailangan aware tayo. Yes. At para hindi natin maihawa kung sakali meron tayo. Pumusod na tayo at libre naman ang gamutan. Yes. Doc, to reiterate lang po, saan po ba natin, sa mga kasambahay natin, saan po ba sila pwedeng pumunta? Ano po ba yung mga centers na pwedeng lang puntahan kung may mga ganito silang mga kondisyon? Halos lahat naman ng barangay health centers ay mayroong Integrated Delivery of TB Services or IDOTS. Dati siyang TB DOTS. Oo, TB. Oo. Yun po yung nag-provide ng libreng pagsusuri sa TB, libreng x-ray. No? Ang mga x-ray po ngayon sa chest x-ray ay AI na. Hindi kailangan na dumating ang espesyalista para magbasa. Pero syempre, hintayin pa rin natin ng interpretation ng radiologist, no, na espesyalista sa pagbabasa ng x-ray. Libreng test sa plema na pag nasa mga private hospitals ay umaabot po ng 10,000 to 15,000. Doon libre. May waiting period lang na ilang araw, pero libre. Libre at sigurado mababantayan yung gamutan. Kasi ano yan, tutok gamutan po yan. Meaning, naka-monitor. May report card kasi nga graduate siya. para matiyak po na tapos yung gamutan at compliance. Ayun, very good. Coherence and compliance is assured po. Alright. Thank you. Ako, maraming salamat po, Dr. Gerard de la Cuesta, Salamat po, ma'am. sa pagbibigay po sa amin ng impormasyon at kaalaman para na rin po magkaroon ng awareness po yung ating mga Tama po. kababayan na hindi dapat ikahiya or ikatakot kung magkaroon tayo ng TB dahil nagagamot naman ito. Tama po. At libre po ang gamot. At tatandaan po natin mga kasangbahay yung sinabi ni Doc, kaya mag-ingat po tayo, wag po tayong basta-basta punta sa mga public places. O kung hindi po may iwasan, magsuot po tayo ng mga face mask. Meron pong tamang medication sa tuberculosis, kaya dapat po magpagamot tayo kasi dapat healthy tayo.